Primetime Panalo ng TV5. No-show sa pagdinig kanina ang halos lahat ng mga opisyal at dating militar na inimbitahan sa Senate hearing sa Garcia plea bargain. Hinala ng mga senador, tinamaan ang mga ito ng ribonitis. Kung ano yan, ikwento mo, Maricel Halili. Kahit binigyan na ng sabpina, hindi pa rin sumipot sa pagdinig sa Senado si Erlinda Ligot, ang misis ni dating AFP Controller Jacinto Ligot. Sa sulat niya sa Senado, sinabi ni Mrs. Ligot na absent siya dahil nakakonfine siya sa Veterans Memorial Medical Center mula pa noong Martes. Masakit daw ang ulo niya at kumikirot ang tiyan. Kinumpirma naman ito ng Senate physician matapos siyang bisitahin sa ospital. Hirituloy ni Senator Estrada sa veterans na lang gawin ang pagdinig. I just would like to ask from the chair of this committee if it is possible for this committee to conduct a hearing at the Veterans Memorial Hospital where Mrs. Ligot is confined. We will have to await the findings of our own medical doctor. If the doctor says she can undergo hearing in the hospital, then we will do so. Ilang beses na kasing inimbitahan si Mrs. Ligot para ipaliwanag ang questionabling assets nilang mag-asawa. Kaya kanina, si General Ligot ang nag-isa. Tinanong siya ni Senator Drilon kung may condominium siya sa Isensa sa Fort Bonifacio. Nung una, itinanggi niya ito. General Ligot, did you and your wife own a condominium unit in Isensa East Forbes Condominium? We do not own a unit there, Your Honor. Pero nang ipakita ang deed of sale kung saan siya nakapirma, hindi na makalusot si Ligot. Lumalabas na ibinenta niya ito sa kanyang bayaw na si Edgardo Yambao noong 2005 sa halagang 25 million pesos. Ngayon, nasa 35 million pesos na ang halaga nito. Booking na kayo, ayaw niyo po umamin. Hindi niyo pa rin maalala. Hindi po kasi, Your Honor, ito ay pinag-uusapan ho doon sa Sandigan. Wala po pinag-uusapan. Ang tinatanong lang po kung naalala ninyo kung meron kayong condominium sa Isensa. Wala hong pakialam kung nakafile yan sa Sandigan Bayan. Wala po. Bukod kay Mrs. Ligot, no-show din sa hearing ang kapatid niyang si Yambao, sina dating AFP Chiefs of Staff Roy Simatu at Sumedro Villanueva, dating ISAF Auditor Divina Cabrera, dating COA Commissioner Raul Flores at Colonel Rafael Lieno. Karamihan sa kanila, puro problemang pangkalusugan ang idinahilan. Duda tuloy ng mga senador, ibang karamdaman ang tumama sa kanila. Meron pong isang sakit na sa tingin namin na hindi pwede, yung sakit na ribonitis. That is short for the blue ribbonitis. Yung sakit na nagpapakonfine sa hospital para umiwas sa pagtestigo. Ipasusuri ng komite sa Senate physician ang mga absent na resource person para malaman kung totoong may sakit sila. Kapag wala, papapanagutin din ng Senado pati mga doktor na nag-issue ng kanilang medical certificate. This committee will not tolerate the practice of some Finnish physicians that will just very irresponsibly issue medical certificates. Bago matapos ang hearing, bigla ring nawala si Ligot. Ang dahilan naman, mataas daw na blood sugar. Maricel Halili, News 5. Sa iba pang mga balita, kung ayaw talagang mag-sorry ng Pilipinas, may ibang paraan naman daw para mahilot ang gusot ng Pilipinas sa Taiwan. Isa na nga rito ang pagsibak sa mga opisyal na nasa likod ng deportation ng 14 na Taiwanese sa China. Narito po ang aming eksklusibong report. Tumangging humarap sa kamera ang ilang opisyal ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO kagabi. Tuloy pa rin daw kasi ang gag order sa kanila ni Taiwan President Ma Ying-jeou. Pero sabi nila maraming paraan para humingi ng sorry sa pagkakadeport ng 14 nilang nationals papunta sa China imbes na sa Taiwan. Isa dito ay ang pagsibak sa mga opisyal na sumabit sa pagpapadeport sa mga Taiwanese. Dagdag pa ng nasabing opisyal, pwede rin pabalikin ng Taiwan ang 14 na na-deport na Taiwanese. Ayon pa sa nasabing TECO official,
12 oras na nakipag-usap si dating Senador Mar Rojas kay Taiwan Foreign Affairs Minister Timothy Yang. Dito inilatag ang iba't ibang solusyon para maplansya muli ang relasyon ng Taiwan at Pilipinas. Pero ayon pa sa TECO official, hindi tinanggap ng Taiwan ang lahat na inilatag ni Rojas. Ang lalo raw kinagagalit ng Taiwan ay ang patuloy na paggigiit ng Pilipinas na hindi ito magsusori. Aminado naman ang TECO official na ang pagpapahirap sa pag-renew ng working visa o pagbibigay ng visa sa mga Pinoy papuntang Taiwan ay isa sa mga ganti ng Taiwan sa ginawa ng ating bansa. Payo ng TECO official na nagsalita sa News 5, mas mabuti pang manahimik na lamang ang Pilipinas at gawin na lamang ang hinihingi ng Taiwan. Erwin Tulfo, News 5. Mukhang dun sa pinagpipilian, napakahirap desisyonan kung ano lang yung pwede doon sa tatlo. Ay ayaw mag-sorry na Pilipinas. Hindi. Tapos, Ibabalik yung 14 national yung sa kanila. 14 national, nasa China na, hindi na may babalik yun. Yung naiiwan na lang, yung pagsibak doon sa mga opisyal na nasa likod ditong deportation. Madami-dami yan. Ayun ang hihintayin natin kung masisibak nga itong mga opisyal at pagbibigyan itong gusto ng Taiwan. Yo. At dahil nga po sa paghihigpit ng Taiwan ngayon sa pagkuha ng mga Pinoy na manggagawa, pinagbubukas na ng palasyo ng special lanes ang DFA, NBI, SSS at PhilHealth para mapabilis ang pagproseso ng application ng mga OFW na papuntang Taiwan. Ang problema, pinayuhan na raw ng Taiwan Council of Labor Affairs ang Taiwanese employers na huwag nang kumuha ng Pinoy workers. Ikwento mo, Beverly Natividad. Memo niyan, ang sinasabi daw doon na ina-advise niya mga employer to refrain from hiring Filipino. Ito raw ang laman ng sulat na ipinarating ng mga Taiwanese counterparts